So sa ating latest satellite images, makikita po natin na tatlong sirkulasyon ang minomonitor po natin sa kasalukuyan. Unahin natin, ito pong sirkulasyon na nasa may bahagi ng Taiwan. Ito yung bagyong Neneng na humina at naging isang low pressure area na lamang. Hindi na ito nakakaapekto sa ating bansa. Yung isa pong panibagong sirkulasyon na minomonitor natin, ito po yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, nasa medium chance po ito na maging bagyo, at ito ay nasa mahigit 1,700 or around 1,700 kilometers silangan ng Mindanao. Base sa ating pinakahuling datos, hindi ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Maari po ito maging bagyo pero inaasa natin na malulusaw din agad. Kaya po hindi ito masyadong makakaapekto or hindi ito makakaapekto sa ating bansa. Ang isa pang minomonitor natin ay itong may international name na SODEL. No? Si Severe Tropical Storm SODEL ay nasa halos 2,700 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ito po kasi yung bagyo na maaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw ng Linggo o hanggang sa Lunes. So ito po yung mga minomonitor natin na mga sirkulasyon. Again, lahat po sila nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa ay itong southwest monsoon o habagat. Bagamat medyo humina nga po ito at nakakaapekto na lamang, particular na dito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Ngayong araw, inaasahan natin, mapapansin nyo, halos walang masyadong kaulapan dito sa ating bansa. Kaya po, generally fair weather sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Magkakaroon ng medyo maulap na kalangitan sa may area ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Abra, Apayao at sa Batanes, dulot ng habagat, habang iba pang bahagi ng ating bansa makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Inaasahan po natin na magpapatuloy itong mahinang habagat hanggang bukas, kaya po asahan natin yung generally fair weather sa malaking bahagi nating bansa hanggang ngayong araw nga ng Sabado. Pagdating ng Linggo hanggang Lunes, Martes, inaasahan natin na muling lalakas yung habagat, dulot nga nitong minomonitor natin na bagyong SODEL. So dito po sa Luzon, inaasahan po natin posibleng medyo maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkilat, pagkulog sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, gayon din sa Cagayan at sa Batanes. Sa nalabing bahagi ng Luzon, makapapansin po natin, mga localized thunderstorms naman yung mararanasan. Mas makikita natin yung haring araw dito sa may bahagi nga ng Luzon sa araw na ito hanggang hanggang bukas, araw ng Sabado. Narito naman yung mga inaasa nating temperatura sa Lawag, sa Baguio, Metro Manila, Tagaytay, Legazpi at Tuguegarao. Sa may bahagi naman ng Palawan, inaasahan din natin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Calayan Islands at ito naman po yung sa Puerto Princesa City. Pag sa Kabisayaan, makararanas din po ng generally fair weather na may mga localized rain showers and thunderstorm lalo sa dakong hapon hanggang sa gabi. Dulot po yun ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, ito naman po yung sa Cebu habang sa Tacloban. At dito naman sa Mindanao, makararanas ng medyo mainit na panahon pa rin po, no, na may mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon din hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin, narito po sa Zamboanga, Cagayan de Oro at sa bahagi nga ng Davao. Mag-ingat pa rin po, no, kapag may mga severe thunderstorms po tayo, kung minsan nagiging dahilan po din yan ng mga flash floods and landslides, lalo na po sa mga flood-prone areas. Nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan at habagat, kaya asahan pa rin natin yung mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Bagamat ang patuloy na payo ng pag-asa kapag may mga thunderstorm, kung minsan po nagpapalakas siya ng alon, kaya iba yung pag-iingat lalong-lalo na sa mga maliliit na mga bangka. Samantala, ipapakita ko po sa inyo, isa po sa mga impormasyon na ini-issue ng PAGASI, tinatawag na TC Threat Potential. Ito po yung inaasahan o outlook po natin within the next or in the next 2 weeks kung posibleng magkaroon ng bagyo. So ngayon makikita nyo po sa week 1, ito yung mula August 20 hanggang 27, makikita nyo po, ito yung posibleng maging bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw nga ng Linggo or Lunes. At ito po yung magpapalakas ng habagat, kaya inaasahan nga natin na posibleng next week, pagdating
pagdating ng Monday, Tuesday ay muling magkakaroon ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Pagdating po ng katapusan ng Agosto hanggang sa pagsisimula ng Setyembre, posibleng meron ulit na isa panibagong bagyo na susunod doon sa bagyong Sodel na maaaring pumasok ng PAR. Ito pong ating threat potential, ito po yung nagbibigay sa atin ng idea. At dahil nga po ang forecast natin habang tumatagal ay mas bumababa yung accuracy. Dahil nga po 2 linggo pa ito, mari pa rin magkaroon ng mga pagbabago. Kaya po patuloy na payo ng Pag-asa ay lagi po tayong mag-update sa mga isyong inilalabas, sa mga information, mga ini-issue natin ng mga impormasyon para po lagi tayong updated sa lagay ng ating panahon.